ibigay ang kanilang identity. Sabi ni Kaufman, baka magresulta raw ito ng misidentification at double counting at may masama pang hindi naman biktima. Alam nila, alam ni PRRD mismo na itong pamamaraan na ito ay pampahaba lang ng proseso para mas matagal siyang makulong dyan sa ICC. At alam ng mga taong to na hindi 80 years old na siya, most likely ilang taon na lang. Gusto nilang dyan na Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa Tintiyutang Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. At eto, pag-uusapan natin mga kababayan kasi nako, kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan, kanyang abogado na si Doktor talaga. Sabon naman yun, Dr. Kaufman, sorry. Attorney Kaufman mga kababayan. Natawa tuloy ako mga kababayan. Sabon yung Dr. Kaufman. Si Attorney Kaufman mga kababayan nahuli itong plano or pagtatangka ng kanilang mga kalaban, pagtatangka na magtanim EJK victims mga kababayan sa panahon ng trial ni PRRD. Of course, alam naman natin yan na ginamit nila yan dito sa Pilipinas sa kanilang mga rallies, tanim bala, sorry. Sa airport yun, sorry. Yung tanim EJK victims mga kababayan na nahuli ng karamihan sa atin. Diba? At ngayon, planong gamitin nila ito dito sa trial ni former President Rodrigo Duterte mga kababayan. At nako, nahuli mga kababayan. Barado. Ito. Again, hindi lang sa kanilang mga rallies mga kababayan pati sa mainstream media na binabalita. Okay? So ginagamit nila yung mga tanim EJK victims mga kababayan. Ito, pag-usapan natin. Maiksi lang itong video na to. Stay tuned kayo hanggang sa huli kasi discuss natin mga kababayan anong mga implications nito, anong plano dito. At ito pag-usapan natin Okay, so ito may balita muna tayo. Pakinggan ninyo ito. Ito sa 1PH mga kababayan. Ito. By the way, bago natin umpisahan, paki-like and share ng videos natin mga kababayan, na din paki-subscribe din po sa ating channel. Of course, palakpakan sa lahat ng nakapag-subscribe. Malapit na po tayong mag 10,000 subscribers. Of course, palakpakan. Less than 20 na lang po yung kulang. Subscribe na po. Okay. So ito, umpisa na natin. Si Mon Gualvez. Mon, anong update dyan? Cheryl, sa obserbasyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay nga sa pagsali o pag-identify ng mga magiging biktima sa kasong kinakaharap nito sa International Criminal Court, nababahala raw sila na baka magkaroon ng mga false victims o yung mga hindi naman totoong biktima at mas madelay lamang ang paglilitis. Dito na sa dahig sasalubungin ni Kitty Duterte ang kanyang ika-21 kaarawan. Wala raw siyang ibang plano kundi ang makasama ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa Happy birthday nga pala kay Kitty Duterte. ICC Detention Center. My wishes are simple. I want good health and strength from my father. Ang cute ng tinig mga kababayan ni Kitty Duterte. Happy birthday nga pala, ma'am. That goes for emotional strength, mental strength, and physical strength. And of course, just to be with my family. That is more than enough for me. Sa pagbisita naman ni Attorney Nicholas Kaufman kay Digong, nagbigay siya ng update sa kaso. Kabilang ang sagot nila sa rekomendasyon ng ICC sa application ng drug war victims na makalahok sa investigasyon. Okay. Respecting everybody's right to be heard. That is what should happen during the trial. It should not be manipulated for whatever political end. Binatikos nila ang pagbibigay daw ng maraming opsyon sa mga biktima para ibigay ang kanilang identity. Sabi ni Kaufman, baka magresulta raw ito ng misidentification at double counting at may masama pang hindi naman biktima. Kaya baka lalo raw tumagal ang paglilitis. Sabi pa ni Kaufman, hindi sapat ang paliwanag ng ICC na may backlog sa national ID distribution sa Pilipinas kaya kailangan ng konsiderasyong iyan. Dapat anyang ipilit ng pretrial chamber na magkaroon ng national identity card o kaya passport na may up-to-date photograph ang mga biktima. Kung wala,
manggaling ang identification document mula sa Social Security System ng Pilipinas. Kinundin na rin nila ang proposal ng mga abogadong sasali sa paglilitis para sa mga biktima na kanilang kliyente. Git ni Kaufman, dadami lang ang ihahain sa ICC na makakaapekto sa karapatan ni Duterte para sa mabilis na judicial process. Wala pang formal na sagot ng prosekusyon, pero si Attorney Joel Butuyan tinabla ang hirit ni Kaufman na magbigay ng ID ang mga biktima na sinasabing galing sa poorest of poor sa bansa. Hindi rin daw katanggap-tanggap na si Duterte pa ang magbibigay ng kondisyon kung sino ang mag-aabogado sa mga biktima ng kanya umanong mass murder. Sabi naman ni Hanilet Avancenia, napatawad na raw ni dating Pangulong Duterte ang mga pinaniniwalaan nilang nasa likod ng kanyang pagkakaaresto. Pero tiyak raw na may balik ito sa mga gumawa. Ang kala nila yun ang that will put him down. Kamali sila. Wrong move. They will never be given the chance by the Filipino people. Cheryl, nagpaplano ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ulit ng malapiknik na handaan dito sa labas ng ICC Detention Center para nga yan sa pagdiriwang ng ika-21st birthday ni Kitty Duterte. Hindi sila dumalaw na mag-ina kahapon at posible ngayong araw hihiling sila ng additional hours, no, para nga mas mahaba nila makasama ang kanilang ama, at ito rin naman yung hiling ni Kitty ng ating siyang makapanayam nitong mga nakarang araw. Okay, stop po na natin dyan mga kababayan. Ito, di ba, narinig nyo naman kung ano yung mga nangyayari ngayon mga kababayan. Ito, pag-usapan natin ng mabilisan mga kababayan kasi sabi ko nga ma-excel lang itong video natin, mabilisan lang ito. Okay, ito, una-unang puntos. Again, sinasabi ko mga kababayan na nahuli ng abogado ni PRRD or company PRRD mga kababayan itong plano na pagtanim ng EJK victims doon sa pagdinig or sa trial ni PRRD mga kababayan. Bakit? Number one, alam natin dito sa Pilipinas, and I think of course alam naman ng company PRRD kasi nandun nga yung nakabisita na nga sina Sara Duterte, yung mga abogado si Attorney Delgra, I think nandoon. At alam nila kung anong nangyayari dito mga kababayan, na kung saan nadiskubre ng mga Pilipino na sa kanilang mga rallies at kanilang mga binabalita sa mainstream media, meron talagang nagtatanim EJK victims. Hindi natin dinidiscredit dito yung mga tunay, kung meron man, yung mga tunay talagang biktima ng EJK or yung mga war on drugs. O, kung meron talaga. Kasi nakikita mo mga kababayan, ilang videos na pinipresenta ko kung saan ang hirap paniwalaan na itong war on drugs ay ang pagpatay doon sa mga drugs involved. Kasi nga, may pinalabas si PRRD nung nakaupo siya noong 2016, nag-open sila ng mga barangay rehabilitation centers. At yun ang resulta doon sa pagtukhang kung saan i-invite ka na sumali doon sa rehabilitation. Kaya ang hirap paniwalaan na nag-utos si PRRD na patayin yung mga sinasabi nilang involved sa drugs. Pero again, kung may nag-claiman na biktima sila or pamilya sila ng biktima ng war on drugs, sige, tanggapin muna natin as of ngayon. Pero kaya nga mga kababayan, meron talaga ito, ginagamit itong mga taong to na mga kalaban ni PRRD, of course alam natin kung sino sila, para talaga ipakulong sa PRRD. Kaya ginagawa nila, nagtatanim ng EJK victims kahit hindi totoo, at the same time dinagdagan ng numbers sa mainstream media para paglabas ng balita nationwide at globally, matatakot yung mga tao at isipin ng mga tao na ang sama-sama ng PRRD. Technique nila yan. Of course, alam natin yan. At ito pangalawa mga kababayan, alam ng mga kalaban ni PRRD na yung kaso na final nila laban sa kanya, medyo mahirap ipanalo. Alam nila yan. Kaya ang technique nila dito, magdagdag sila, maglagay sila ng mga mas maraming EJK victims para hahaba yung proseso.
At yan yung pinuna dito ng kampo ni PRD. Kasi kailangan talaga na kapag nagsabi ka na isa ka sa biktima or pamilya ka ng biktima, dapat i-qualify natin. Dapat kailangan merong qualification para hindi na maiwasan natin itong mga tanim EJK victims. Which is ginagawa dito sa Pilipinas. O yung mga media naman natin, yan naman talaga yung gusto nila. Na mas marami, mas masaya. Yan yung mga iniisip nila. Kasi alam ng kalaban na mahina ipanalo itong kaso ni PRRD. Kaya ang gusto lang nila talaga dito mga kababayan, alam nilang matatalo sila, alam nilang mahirapan sila manalo sila. Gusto lang nila na pahabain yung trial mga kababayan ni PRD para makulong si PRD ng mahaba hanggang sa doon na siya bawian ng buhay. Yan lang yung klarong-klarong plano dito mga kababayan. 'Di ba? Tingnan nyo, sa warrant of arrest pa lang nagkabali-bali na. In terms of numbers, 43 in 8 years. Nako, ang hirap. Medyo malabo talaga. Then, tapos sabihin, nationwide tuloy. Widespread. Paano naging widespread? Region 1 to Region 18. 5 tao every year. Paano mo i-distribute lang? Region 1 to Region 5 lang yan every year. O, di ba? Tapos 8 years, 43. O, kung sabihin na lang, meron pang mga biktima dito, kailangan i-qualify natin kung talaga itong mga taong to, biktima ito, or baka biktima ito ng police abuse. Kaya magkaiba po yan yung police abuse at saka talagang inutos ni PRD na patayin. O. At alam natin na karamihan sa kaso na yan, may desisyon na yung korte. Yung iba under investigation or under trial pa. Yet ginagamit nila ito para pahabain yung trials. Alam naman natin kung sino sila. Yung mga nahuli natin ng mga tao, merong mga biktima ng hazings, dinagdag nila. Merong yung yung doktor na binaril, dinagdag din nila, ginamit yung picture. Hindi naman yun war on drugs related. Meron ding frat or gang wars na mga biktima. Hindi din yun war on drugs. Yet, ginagamit yung mga pictures na yun sa mga rallies at saka sa mainstream media. Kaya nga nahuhuli ng mga tao kasi yung mga tao, kilala nila, meron mga nakakilala sa mga taong to. Kaya inunahan na ng kampo ni PRRD dito kasi gusto ng kampo ni PRRD mga kababayan ng fair trial. Gusto ng fair trial. Kung talagang merong biktima, dapat yung totoong biktima talaga. Yan yung purpose kaya nagreklamo sila. Kaya umalma itong grupo ni PRRD kasi alam ni PRRD mismo na itong pamamaraan na ito ay pampahaba lang ng proseso para mas matagal siyang makulong dyan sa ICC. At alam ng mga taong to na hindi 80 years old na siya, most likely ilang taon na lang. Gusto nilang dyan nabawian ng buhay si PRD mga kababayan. Kahit in the end, sabihin nating ma-acquit siya, yet kung wala na siya at dyan siya binawian ng buhay, parang satisfied na sila. Di ba? Yan yung gusto nila. Regardless sa resulta ng hearing or trial nila. Again, hindi natin dinidiscredit dito yung mga talagang, kung meron man kung talagang totoong biktima. Okay? So ano ngayon yung reklamo nila dito sa pag-alma ng kampo ni PRRD mga kababayan? Anong arguments nila na inilalabas? Eto, sinasabi nila, anti-poor daw yan. Wala nang ibang argumento mga kababayan. Anti-poor. Poor. Ngayon, kasalanan pa ni PRRD, dahil daw, anti-poor. Sinong nagdala ng kaso sa ICC? Di ba sila? Hindi dapat sila yung mga nag-encourage dyan
yung mga taong gumamit ng mga taong to, ng mga tinatawag nating biktima, hindi sila yung ano, o maglabas ng funds. Di ba? Bakit sabihing anti-poor? Is SSID lang naman yung kinukuha, or national ID, or passport. Ano bang problema dyan? O again, sasabihin, again, walang lain tuloy, sorry. Walang ibang argumento. O, fallacious argument po yan. Appealing to the emotions of the people. Sinasabing anti-poor. O, dito natin malalaman mga kababayan kung i-consider ito ng ICC, dito natin malalaman na itong ICC talaga ay politicized at hindi fair. Kasi hindi naman yan valid argument, fallacy nga yan. Kaya nga tinatawag na fallacy. Okay? At ito pa. Itong mga taong mga kalaban ni PRRD, nang aabuso itong mga kababayan, tinitake advantage itong mga kababayan nating mga mahihirap. Kahit alam nila na talaga hindi naman ito mga biktima, kagaya ng mga nadiskubre natin mga kababayan, ginagamit nila ang estado ng buhay nito. Hindi lang natin alam kung may pinangako ba. Pero ang siguradong alam natin, kasi sinabi nila sa press conference nila na pinangakuan nila yung mga tinatawag na biktima na pwedeng humiling ng damages kay PRRD kung sakaling manalo sa kaso. So ano ibig sabihin yan? Di manghingi ng pera kung manalo. So kung ikaw, again, tinitake advantage nila yung mahirap, most likely, kung ikaw, sabihin mo na, napatay or pinatay ng kakompetensya na drug pusher yung pamilya mo. So most likely, pwede kang lalabas na sabihin mo, pamilya ako ng biktima ng war on drugs, para kung ma-convict itong si PRD, pwede ako manghingi ng damages. Pwede ako sasali doon. Parang ganun yung posibleng mangyayari mga kababayan. Yan yung sinabi nila sa press conference kung saan pwedeng maghingi ng damages itong mga sinatawag na biktima. Yan yung klaro. Ito pang abuso talaga mga kababayan. Kung itong mga nagsasabing biktima ng war on drugs, mga kababayan, kung magising lang ito sila, or matauhan ito, marirealize nila na ginagamit sila ng mga taong to. Marirealize nila yan. At in the end, kagaya ng mga nadiskubre natin, nagre-reklamo sila ngayon. Pagkatapos niyan, sila rin mahihirapan. Yan yung dyan, posibleng mga epekto sa kanilang buhay mga kababayan. Ito, anong magiging implikasyon nito doon sa trial ni PRRD? Dito sa hinihingi or nire-request ng kampo ni PRD mga kababayan, talaga, lalabas talaga ang tunay na numbers doon kung ilan talaga ang masasabi or matatawag nating totoong biktima ng war on drugs. Kasi i-screen, i-qualify. Kailangan ng mga IDs. Kailangan, pag-identify doon, itong pangalan mo, ito yung real identity mo. Pag-check dito sa record sa Philippines, ito palang kinamatay. Hindi ka pala ganito, hindi ka pala kasali dito. Di anong mangyayari? Di bababa yung numbers mga kababayan. At most likely, ilan na lang ang matitira dyan. Anyway, sabi nga naman ni Cristina Conte mga kababayan, kahit 10 lang daw, pwede naman daw yun magtuloy.
O, di, tuloy nila. O, problema na nila yan kung paano nila ma-prove yan nga 10 tao in 8 years, or again, kahit sabihin natin 43 or 50, problema nila yan kung paano nila i-prove yan na talaga yan ay systematic and widespread. Kasi ang laki ng Pilipinas, mga kababayan. At divided pa ng iba't ibang island. Kalain nyo yan? Ano pa magiging implikasyon nito, mga kababayan? Lalabas din, mga kababayan, na yung mga nangyayaring, kung meron man talagang nagiging biktima doon sa mga operations ng mga pulis, ay talagang legit operations yan. Lalabas talaga yan na yan ay mga legit operations. Kasi alam naman na yan ng mga abogado na kapag kalabanin mo yung mga kriminal, most likely lalaban talaga yan. Meron talagang iba dyan, lalaban kasi wala na sa kanilang sariling pag-iisip. Yan yung isa. At ito pa, mga kababayan. Pangatlong implikasyon. Makikita dito ng ICC, mga kababayan, na itong file nila ng kaso kay PRRD at pag-aresto na kay PRRD, talaga makikita nila dito na talaga ito ay politika. Kasi hindi magtutugma yung numbers na pinapalabas. Dito nga sa atin, hindi nga magkatugma yung mga balita at sinasabi ng mga abogado. Si Nery Colmenares, sinasabi 3,400 plus lang. At Attorney Cristina Conte, sinasabing 20 to 30,000. Yung pulis na nagsabi around 6,000 na mga nagiging victims dahil doon sa mga police operations. So hindi talaga magkatugma. So most likely doon sa ICC lalabas ng katotohanan na talaga ito pa ay klarong politika. At lalabas din, panghuli, mga kababayan, lalabas din ito, mga kababayan, na ang nangyayari dito sa Pilipinas, yung mga nagpapatayan, mga kababayan, ay yan yung mga magkakalaban ng mga criminals. Yan yung mga nagkakalaban, yan yung mga nagkokompetensya, yan yung mga hindi nag-remit or nagkaunsihan sa kanilang mga ginagawang pagbebenta ng illegal na droga. Marami yan sa amin. Before naging presidente si PRRD, even outside Davao City, mga kababayan, kung saan hindi covered ni Mayor Duterte nung time niya na bilang mayor, nangyayari na yung mga patayan kasi nagkaunsihan sa pagbebenta ng droga. At ito pa, panghuli, mga kababayan, bago natin tapusin. More than 3 years, kahit sabihin natin 3 years nang hindi presidente si PRRD, mga kababayan. 3 years na. Tanong natin, nawala ba yung EJK? Nawala yung paggamit nila ng term na EJK, pero nandoon pa rin yung mga patayan. Na katulad ng mga ginagawa ng time ni PRRD. Yung mainstream media, hindi nga lang gumagamit ng terms na EJK. Di ba? Hindi nga lang sila gumagamit. Halatang minamanipula ng mainstream media ito. Bakit natin nasabi? Kasi tingnan nyo sa mga balita ngayon, mga kababayan. Kahapon at ngayong araw na ito, nasa balita, merong pinatay 2. Kinidnap na businessman and then tinapon. Most likely ganyan yung mga tinatawag nilang EJK. Diba? At ito pa. Yung self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa binaril kahapon. Tingnan niyo, si PRRD nasa The Hague, nakakulong. Akala niyo, sa tingin niyo, utos yun ni PRRD? Ibig sabihin yan, mga kababayan, naging presidente si PRRD or hindi, mangyayari talaga yan kasi mga kriminal yan. At most likely, lalabas yan doon sa hearing.
Mag-comment kayo dyan mga kababayan kung anong sa tingin nyo dito. Yan lang yung mga puntos na binibigay natin dito mga kababayan. Well, of course, pagalingan naman niya ng abogado, of course, pagdasal pa rin natin mga kababayan na kung pwede, na kung sana mabilisan nila itong pagta-trial kay PRD para naman makauwi pa yung former president natin mga kababayan. Na kung saan lahat naman tayo na-appreciate yung ginawa niya sa time niya bilang presidente. Okay? So, paki-like and share ng videos natin mga kababayan para makita din yung iba. So, dito na lang po muna tayo and then kita-kita po tayo sa susunod na video. So, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.